Ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay naaayon sa plano ni Tambaluslos at Wakwak Aranita Marcos. Magandang araw mga kababayan, welcome back again sa Pinoy ang Birador. Ngayon, pag-uusapan natin itong mga kasalukuyang nangyayari sa ating bayan mula sa pagkasira ng pangalang Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara, si Pangulong Rodrigo Duterte, pagkidnap at pagkulong, pag-impeach kay BP Sara, pag-disqualify sa lahat ng mga opponents ng Tambaluslos na ito sa eleksyon, pagpapatahimik sa mga kritiko. Lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ng pamilyang gahaman sa salapi at kapangyarihan. Ito mga kababayan, ang patunay na ang lahat ng itong nangyayari ngayong krisis sa ating bansa ay planado at kagagawa ng nag-iisang pamilyang itong mga ganid na itong mga hinayupak na ito. Panoorin natin itong video galing kay Maharlika para maintindihan natin kung bakit ganito na tayo ngayon. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. Kung natandaan ninyo, noong May 19, ay yung Office of the prosecution ay nag-request sa chamber na mag-extend, okay? Bigyan sila ng palugit para maihanda yung kanilang mga testigo. Alright? So nakita nyo naman yan dyan. Andyan sa internet, andyan sa balita. Noong May 21 this year, ang ICC ay inaprobahan yung request para i-delay nga muna itong pagpepresenta sa mga testigo at yung kanila mga ipipresent na mga impormasyon. 21. Now, 2 days ago, May 23. Okay, kay 25 naman kita ngayon. Yun nga yung interview ni Senator Bato de la Rosa na may mga ICC personnel na nasa Pilipinas. Alam nyo, Senator Bato, syempre hindi naman kita masisisi dahil hindi mo akalain na ang Pangulong Duterte ay ipapakidnap talaga ng bangag na yan. Binalikan natin. Okay, may papakita lang ako sa inyong mga mensahe, pero para just to prove sa inyo. simula akong nakatanggap, mga kababayan, kailangan nyo namnamin ito. Kasi alam nyo, binasa ko ito. Halos lahat binasa ko bago tayo mag-vlog. Kinalibutan talaga ako at gusto kong lapain ng buong buo ang mga ahas, ang mga buwakan ng GMS. Kasi Wednesday, July 19, 2023, at 3:08 a.m. Madaling araw dito sa oras ko, ay nakareceive na ako ng mensahe. Okay, pakita lang natin to. Yung mga mensahe. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung mga mensahe? Nakita nyo puting ahas? Alright, puting ahas, right? Nakikita nyo? Mensahe yan. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Okay? Diyan sa dulo, okay, Wednesday, July 19, ayan. Pati si Inday, sinama nila sa ICC probe. Okay? Nabasa nyo? So, basahin natin to. Ang sabi ng puting ahas, ayan o, pati si Inday, isinama nila sa ICC probe. So, eto, ayan yung message. Tapos may mga link yan eh. Ay, ba't ganyan? Green kasi. Yung green, never mind. Yan na lang yung puti. Ayan, pati si Inday, sasama nila sa ICC probe. Okay? So, nakita nyo na legitimate itong pinapakita nating information, ha? Okay? Ang mga history or timeline ng mga impormasyon natin. So, ulitin natin. Ayan, gumagalaw po yan, ha? Hindi yan gawa-gawa lang ni Maharlika. Mga mensahe yan, pag inopen mo yan, like this one. Okay, papakita natin to. Ito ang pinaka sinabi ko sa inyo yung November 18, yung tungkol sa kay Pastor Quiboloy. Ito, November 18. Ipakita nyo yan. November 18, pumunta kayo sa November 18. Ayan. Oplan, eliminate the enemies. Alright? Ipinapatupad ng Malacanang. Pindutin natin yan, ha. Oplan, eliminate the enemies. Okay, what's that? Okay, which one? Okay, this one. Ayan. So, nakita nyo? Ayan. So, legit yan.
November 18. Okay, so ngayon, mga kababayan, kung sana, okay, itong ating mga palangga, I don't know, siguro, dahil si Inday Sara ay busy sa kanyang pagtatrabaho bilang isang vice presidente, 'di ba? Sa busy-busyhan ng buhay, hindi rin siguro hindi naisip ni Inday Sara na talagang kayang ipakidnap yung kanyang ama. Okay? At kasama nga siya dito. Bakit ko 'to pinapakita sa inyo? Tignan natin ang sinasabi ng puting ahas dito. Kasi dito sa statement ni Senator Bato na nandiyan na yung ICC, actually, Senator Bato, last year ko pa to sinasabi. Nasaan ba yung ano na yan? Nasaan ba yung, anong date ba yan nung inilabas ko sa inyo? Wait a minute. Puting ahas here. Okay, ICC. Okay, tignan natin. ICC. Kasi, alright. ICC. Teka, wait a minute. So, last year, puting ahas. Ayan, si puting ahas. Hanapin natin si puting ahas. ICC. Okay? Tignan ko yung history ha. Binabasa natin dito, December 2023. Teka, hanapin natin yung 2024 na message. Okay? Ikaw. Tignan nyo to Puting ahas, July 25, 2024. Basahin nyo, we got an intel. Okay. I don't know kung sinabi ko siya. 25, nabasa niya ba yan? We got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Okay? Nakita nyo? So, basahin ko yan. Okay. Ang sabi ng ating puting ahas, we got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Includes Bato, etc. Ganti sa Polvoron video. Kung wala na daw, okay, anto? Okay. Okay, sabi nga dito ng ganti ito sa Polvoron video. All right? Tingnan natin Okay, so ngayon, ito pa ang sabi ng ating puting ahas. Hinanap ko yung yung mga dokumento. Okay. Nakita nyo to? Okay, puting ahas, January 5, 2024. Ito, Senator Bato, kung nanonood ka. Ayan, from puting ahas, from DOJ. Okay? Ayan. Ang sabi nga dito, for her eyes only, para sa akin. Pero, hindi nga natin ayan, tingnan mo to. Puting ahas, January 5. Nakita niyo yan? Ano yung tinuturo na yan? Ang tinuturo niyan ay ang pinost natin na mukha ni Cora Pronk Jordan. Okay? Cora Pronk Jordan. Okay? Ang sabi dito, for my eyes only. Alright? Sabi pa nga ng puting ahas dito, dahil ang sinasabi nila, tingnan natin kung anong nag-release kasi ng balita. Okay? Ang sabi dito noong January 5 ng abogado PH, an official ICC probe into Duterte drug war raises questions on protocol adherence. Sabi dito, the government is currently verifying information that ICC investigators are already in the country and conducting an investigation into the previous administration anti-drug campaign. Justice Secretary and spokesperson Attorney Miko Clavano raised concern about this claim. Okay? Suggesting that if true, the ICC probers may have entered the country without proper identification. So, sabi pa ni Clavano during that time, Clavano pointed out that the importance of the ICC informing the government about their investigations for proper collaboration. So, nagbaang-maangan dito si Clavano, di ba, na ito daw ang mga taga-ICC dapat ay mayroong proper collaboration, coordination sa mga taga-ICC. Ngayon, mga kababayan, kaya nga dito sa message na to, ang sabi sa atin ng ating puting ahas,
ay Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante, yung si Dila Boy, di ba? Sabi dito, at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Last December is December 2023. Ngayon dito, ay nilabas ko na ito, yung kanilang na-post na natin to, ganyan na lang natin, okay? Oh, yung mga calling cards, okay? Tignan natin. Alright, calling cards, ayan. Pakita ko lang huwag natin pakita yung, ayan, yung cellphone number kasi pinakita ko na to dahil magwawala na naman yung mga yan. Nilakihan ko lang, ayan Calling card to Okay, ayun natin. Yan basta calling card yan. So, ganun pa man, mga kababayan, talagang pinlano nilang ipalapa ang Pangulong Duterte at talagang ito ang ating puting ahas ay hindi siya nagkamali dito. Alright? Hindi siya nagkamali dito dahil nangyayari na ito ngayon. So, ngayon, hinahanap ko pa yung mga passport. Di ba pinakita ko na sa inyo yung mga ulo lang ng mga passport? Di ba? Nakakasunod ba kayo? Hinanap ko lang kung anong year, anong buwan ko pinakita sa inyo yung passport na to. Ang sabi dito, December 19, 2023. Ito, maganda to. December 19, 2023. Okay? PRRD at Inday, di ba? Ipapalapa o pinalapa na nga. Pinalapa na nga nila. Alright, tignan natin Okay. Mga palangga. Alright. Basahin ko dito Okay. So, December 19, 2023, breaking news natin to sa inyo na si PRRD at Inday Sara ay pinapalapa nila sa ICC. Ang sabi natin noon sa inyo na kinukumpirma ng ating puting ahas sa DFA na noong December 19, 2023, ay nasa Pilipinas na nga yung mga ICC personnel. At yun ay in-expose natin sa inyo ang kanilang passport, ang kanilang travel history. Okay? Kaya ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato 2 days ago, na nandito na raw, nandito na naman, o andito na, in and out, ang ICC representatives para pilitin o sindakin, papirmahin ang mga police officers natin or general na magtestigo o mag-testify o magbigay ng affidavit laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara at kasama siya si Senator Bato at pati si Senator Bongo at marami pang kapulisan. Pag hindi daw ito pumirma ang mga pulis ay idadamay sila. Ang punto ni Senator Bato ay tinatakot ang ating mga pulis at kung pwede daw manawagan siya parang sa AFP na kung bakit ito ay pinapayagan ang mga banyaga na manindak dyan. Alam nyo kung gaano kalungkot. Kung titignan ninyo ang mga pangyayari. Laban tayo, nagse-celebrate tayo ng araw ng kalayaan. Ayan, June 12, malapit na. Araw ng kalayaan, araw ng kagitingan ng ating mga sundalo, ang ating mga tagapagtanggol. Pero dito sa issue ng ICC, kung saan pinalapa ang Pangulong Duterte, ang banyaga, ang mga taga-ICC, based on that interview ni Senator Bato, ang base dito sa ating puting ahas, mga kababayan, ay sila. Imagine mo, sila ang talagang parang akala mo nagmamando dito kay Bangag. Dahil sa galit ni Bangag at ni Lisa Tanas sa inggit kay Inday Sara, sa galit sa mga Duterte dahil hindi nila matalo-talo pagdating sa pagmamahal ng taong bayan, hindi nila matalo-talo sa performance. Kaya ang kanilang ginagawa ay ang ipakidnap ang Pangulong Duterte at makipagsabwatan na lang sa ICC. Gaano kalungkot sa inyong mga mamamayang Pilipino na kapag ang presidenteng Bangag katulad ni Marcos Jr. ay hindi niya kinakaya ang kanyang political opponents, ay tatawag siya sa ibang lahi para ipalapa at ipagkanulo ang iyong kaskalahi
na katulad ni Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, December 19, 2023, sabi ko sa inyo, according to our source, sabi ko yan sa inyo na nagkaroon ng coordination ang ICC kung maaari silang pumasok sa bansa para mag-imbestiga sa umano'y EJK na yan, drug war violation ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang tugon, okay, ipinasa ng Department of Foreign Affairs sa tanggapan ni Boying Remulla ang urgent request. At agad na pinayagan at nagbigay ng pahintulot ang DOJ na payagan papasukin ang Bureau of Immigration at ang miyembro ng ICC. Ang binabasa ko po sa inyo ay December 19, 2023. So alam naman niyo na nagmamaang-maangan sila. Even dun sa nakaraang Senate hearing, si Remulla, wala silang alam. Diba? Wala silang alam. Pero ang totoo ay nakipagsabwatan ang mga buwaka ng ina dito sa ICC. At mga bangag na nga ito. Una, mga palangga, itong mga ICC members na ito ay pumasok sa Pilipinas nung time na yun. Noon pa na nag-imbisa-imbisa nang hindi official. When you say official, approved, legal, transparent, 'di ba, na ang gobyerno natin at ang ICC ay nagkasundo, pinayagan ng legal o para tama na proseso. Pero ito ay isinekreto nga sa inyo, 'di ba? Isinekreto itong pagpasok nila kasi ang intention talaga ay kidnapin ang Pangulong Duterte. Alam nila kasi na may nilalabag ang gobyerno at ang ICC sa pakikipagsabuatan, kaya sikreto na lang. So ngayon, mga palangga, okay? Sabi nga dito ng ating puting ahas noong December 19, ilalabas ni Bangag, middle of January, ang target. Okay? Pero optics na lang. Okay? Optics na lang ito dahil by then, tapos na ang investigation recommending the filing of case laban kay PRRD. Never po, hindi nagkamali ang ating puting ahas. And aside from that, sabi dito, isasama din nila si VP Inday Sara dahil umano sa mga nagurgur noong taong 2016 to 2022 sa Davao City kung saan siya ay mayor. Hindi ba nagkamali ba ang puting ahas? Sabi ko nga, December 19, 2023 to 2025 na kita ngayon. So ganito katindi ang ambisyon ni Tambaloslos at ni Satanas Ahas na manatili sa pwesto at lilipulin lahat ng potensyal na kalaban at leader na may kakayahang lumaban at sumalungat sa kalabisan nila. Nagkamali ba tayo? Pastor Kibuloy, vloggers, at marami pang iba. Mga Duterte, mga kritiko, ito ang sinasabi ng ating puting ahas. Ang sabi dito na during the time na kapag nakompleto na ang fieldwork ng ICC, they will find justifiable ground to charge PRRD and VP Inday of crimes against humanity. Then a warrant for their arrest shall be issued. Nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Actually, nagtagumpay sila dahil talagang pinwersa nila at talagang kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At huwag nating papayagan na magtagumpay sila sa kay Inday Sara, kay Senator Bato, at kay Senator Bongo. Kaya ako galit noon. Okay? Kaya naiinis ako kay Senator Bato at kay Senator Bongo noon. Ano bang doon sa mga hearing na nakaraan, ang komentaryo ko dyan, wag kayo, sabi ko, ano bang ginagawa tong dalawang ito? Okay? Na nagpapaniwala pa dyan sa bangag. Ako although it's political thing, na inimbita pa ni Satanas at ni Bangag Jr., si Senator Bato, yung mga senators actually, si Senator Bato at Senator Bongo sa Malacanang. Naalala niyo yung picture na yon? By the way, Karen Whitmore, thank you so much. From London, long live. Okay, thank you. And our beloved nation, Tatay Digong, bring him home. Yes, let's bring him home very soon, I hope. So mga kababayan, natatandaan ninyo, kaya ako kasi,
Ang punto ko bilang isang ordinaryong citizen, na taga-Masid, sabi kong gano'n, dahil sa mga in-expose natin, dahil sa mga impormasyon, ang sa akin nun, ano bang ginagawa ni Senator Bato at ni Senator Bongo sa mga demonyong bangag na ito at nakipag elbow to elbow pa, na alam ko, sabi ko sa inyo naman, na pupuruhan kayo. Tignan ninyo, ang pinakatatay natin, pinapakatatay nyo. Lalo na ako sa atin kasi ng mga supporters, syempre mahal natin ang Pangulong Duterte. Kung mayroon mang mahigit na magmahal kay Pangulong Duterte, walang iba dyan, si Senator Bato at si Senator Bongo. Kasi sila yung, di ba, sila yung kasama ni Pangulong Duterte, meron silang, hindi lang sila personal interaction. Para silang magpapamilya. Siyempre, aside from pamilya ni Pangulong Duterte, given na yan. Kaya doon ako nagagalit. Okay? Hindi ako nagagalit sa panahon ng time na yon. Hindi na ako nagagalit naman sa kanila. Kasi naiinis lang ako nung time na yon, na sabi ko, ano ba to? Bakit pa kayo nakikipagplastikan dyan na alam na pupuruhan kayo niyan? Now ngayon, Senator Bato, ikaw na rin mismo nagsabi na ang mga pulis, ang mga taga-ICC ay nandiyan dyan, pinipilit na papirmahin ang mga retired generals at iba pa. Ngayon, nabigyan kayo ng chance na ibabalik sa pwesto. Okay? Although sinabi mo naman na iimbestigahan, ang gawin ninyo, okay? Hindi sa nagmamarunong ako dito. Mas marunong nga kayo eh. Pero dapat gamitin nyo ang powers ninyo dyan sa Senado na ipatawag nyo si Liza Tanas at si Bangag Jr. sa mga susunod na hearing. Kaya yan si Amy Marcos, di ba? Yang mangga na yan. Tignan natin. Siya na rin mismo nagsabi, okay, na hindi ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hindi ang kapatid niya, ay hindi Marcos, kundi Romualdez Araneta. So titignan natin sa pagbalik ng 20th Congress lalo na. Okay? Tignan natin kung ano ang gagawin ni Amy Marcos. Kung ipapatawag ba niya ang kapatid niya. Kasi statement niya yun na hindi ang kapatid niya ang nagpapatakbo. Hindi ba dapat iimbestigahan ito? Na bakit sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo ng Pilipinas at yan ay impeachable offense. At ang in connection dito sa open hearing, okay? Okay. Dali lang Ay, wait. Bablock ko lang to. Lagi ka ng gugulo dyan Anong no audio? Ayan, ban ka ngayon. Ayan, tingnan natin. Binaban natin yung nagpapakalat ng fake news sa ating vlog. Okay? Yung mga nagsasabing no audio, pero may audio naman tayo, binablock natin kasi trolls yan. Okay, now you're black. Okay, mga kababayan. So, in connection, dun sa pag-open ng investigation ni Amy Marcos bago maghalalan, ginamit niyang leverage yun Okay, na para siya kay Inday, ganito, ganyan. So, tignan natin. So, ngayon, balik tayo dito kay Senator Bato at Senator Bongo. Damay na natin ang ating kaibigan ko naman na yan Senator Robin Padilla, na na-meet ko yan sa Dahig. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, okay, ako yung mga inis ko, yung mga bunganga ko dito, this is not about personal ang galit ko sa mga taong ito. It's about ang ginagagalit ko na bakit pa kayo nagtitiwala dito sa mga bangag na ito. Alam, may kwento ko lang. Noong nagkita kami ni Senator Robin Padilla, di ba inis ako sa kanya noon dahil dun sa PIDEA leaks na inaalalayan si Maricel, mga ganon, na hindi nila pinatawag si Bangag, ganyan-ganyan. Binoljak ko at prior dyan sa situation na yan, sa PIDEA leaks, binoljak ko si Robin Padilla nung after election, naalala niya, nung 2022. Dahil nagpasalamat siya, di ba? May mga pinasalamatan niya si Pangulong Duterte at kung sino-sino pa yung pinasalamatan niya. Tapos, nagpapasalamat siya during campaign, tapos hindi niya pinasalamatan si Bangag Jr. Kaya syempre ako, budol na budol ako noon. May mga sinasabi ako na,
Oh, Robin Padilla, wala kang utang na loob, ganyan-ganyan. Pinasampa ka sa stage ng unit team, dadadadada. Kasi parang sinasabi ni Robin yata doon na parang hinaharangan siya na magsalita sa entablado dahil nga naman siya ay talagang ano tawag dito, Duterte aligned. So dahil budol-budol pa ako noon, 'di ba? Bangag na bangag ta ako noon. Nag-viral 'yun eh. Binoljak ko talaga si Robin noon. Pero alam nyo, nung nakita ko, eto lang nung nakita ko si Robin Padilla, Robin, yung picture natin hindi ko pa pinost kasi baka gawa ng issue kasi sobrang sweet kami doon. Pero in fairness kay Robin Padilla, alam nyo, very sweet siya sa lahat. Talagang maginoo, totoo talaga yung maginoo ang lolo mo. Pero nung nakita ko siya, ano na ko nasabi, nag-sorry ako. Ganun naman ako eh. Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, Senator Robin Padilla, sorry na-boldja kita, nabungangaan kita noong 2022. Pero now, tama ka pala. Na ang mga bangag ay ganito, ganyan-ganyan. Ang sabi niyo, wala na yun, ma'am. Ganyan-ganyan-ganyan, ganun-ganun. So, ganun lang ako eh. Diba? Ganun na ako. Nagkamali ako, na-realize ko, right there sa mukha niya, nag-sorry ako. Dahil ilang beses naman kami nagkita noon. So, yun. Kaya kung magalit man ako dito, dahil nagbubunga nga ako sa kanila, hindi dahil ito ay personal na galit. Ito ay galit ko. Dahil, kulang na lang, kung gusto ko lang, kung pwede ko lang silang palitan, it's not literal na papalitan. Palitan yung mga katawan nila. Lulunukin ko ng buo si Lisa Tanas at si Bangag at nang matapos na ang problema ng ating bayan. Kaya nga, kung babalikan natin yung Pedayalix, kung ako ay papasok sa katauhan ni Senator Bato, ni Senator Robin, ni Senator Bongo, ay ipinatawag ko si Liza Tanas. Dahil doon ay pinangalanan nga siya sa video na siya ay mastermind sila ni Kumar according to that video na inilabas si J.M. Morales na pwede silang magpagurgur ng tao. Kaya doon nanggagaling yung galit ko. Not because I hate Robin, I hate Senator Bato, I hate Senator Bongo. Sinabi ko naman sa inyo na mga kababayan na nung time ni Senator Bongo, lumalapit ako. Kahit ngayon, lumalapit ako ng tulong sa kanya laban in behalf sa ating mga kababayan. So, pag may nakikita talaga ako, binaboldyak ko sila. Yan yung tinatawag na pag hindi ka bayad, hindi ka natakot boldyakin kahit kakampi mo, pag alam mong may something o may mali o ayaw mo. Well, freedom of speech. Kalayaan natin na what? Na mang-criticize dito. Okay, balik tayo sa December 19, 2023 na message ng Puting Ahas. Okay, patungkol niya sa paglapa kay Pangulong Duterte. Bahagi ng paghahanda ni Kuting at Ahas. Kuting Ahas pa noon, ang tawag natin sa kanya Kuting. Well, Kuting, remember that Kuting kasi kung December 19 ito, ang tawag pa natin kay Bangag as in Kuting-Kuting, di ba? Hindi pa Bangag kasi inilabas natin, nag-start ang Bangag is January nung nagkaroon ng maisog sa Davao, di ba? Nung in-expose ni Pangulong Duterte, really expose, pinangalanan. Then pagdating ng July 2024, ay naglabas tayo ng authenticated video. Kaya ngayon, from Kuting, nag-transition tayo sa Bangag-Bangag. Okay? Ngayon, mga kababayan. Alright? Okay. Wait. Okay. Now, sabi dito, according sa ating source, bahagi ng paghahanda ni Kuting Ahas at Tambaluslos ay yung 450 billion unprogrammed funds sa 2024 budget. Nagkamali ba tong Puting Ahas? Yan ngayon ang inilalaban ni Attorney Vic, Attorney Ungab, ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema na yan ay imbestigahan etong by scam. At ito nga ay hindi pa nagkakaroon ng final na oral argument. Hindi ko alam kung itong ating Puting Ahas, siya ay sugo ng Diyos or, well, I believe sugo ng Diyos. Kasi ito December 19 to mga kababayan. December 19, 2023 ang binabasa ko. Okay? Ngayon, ang sabi dito, ramdam nila o ng mga bangag na baka magkakagulo. Okay? Kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRRD at VP Inday, pati na yung nasa military.
Hindi ba nagkatotoo ang sinabi ng ating puting ahas? Ano ang nangyari diyan sa impeachment ni Inday? Na binayaran, handang bilhin, binayaran ang mga kongresista para pilitin at pumirma para sa impeachment ni Inday Sara. Nagkamali ba to? December 19, 2023 ang mensahe. Lumabas mismo sa bunganga ni Toby Tiangco na si Bangag Jr., siya at ang kanyang mga kaalyado ay nakipagsabwatan para puwersahin ang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Inday Sara. At isa na yan sa binulgar ni Inday Sara, si Joel, who's that? Chua. Okay? Joel Chua na sinasabi niya, I think yung nasa Zoom meeting sinabi ni Inday na sinabi daw ni Joel Chua parating naman kay Vice President Sara na kaya lang daw nila ginagawa ito yung unang-una pag-target sa kanya at pagpipirma nila din sa impeachment na yan dahil kailangan nila ng pera for campaign funds at of course sa kanilang personal pa rin. So kaya ako to binabalikan kasi sabi ko, my God, di ba? Kung ako lang pala ay may access diretso kay Inday Sara, iniisip ko, sabi kong ganon, dapat pala pinorward ko to sa lahat o kahit sa team niya nang napaghandaan ito. But I believe meron naman silang mga information. Kaya lang siguro itong information na ito ay talagang grabe ito. Malupit kasi nga ang ating puting ahas ay nasa loob. Sabi nito, ramdam nila na baka magkagulo kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRD at BP Inday para pati na rin yung mga nasa military. Ito daw yung sabi dito ng ating putang, ito yung mga possible lang to na scenario kapag ang warrant of arrest ay ma-issue. Okay. Number 1, kinreport ko sa inyo, BBM will prevent its enforcement to gain, brownie points and lift his fast declining ratings, win back the Dutertes and the DDS. Okay? Ngayon, dyan sa number 1 na yan, di ba yan ang drama niya? Na kunyari ayaw niya na makialam dyan sa ICC or ayaw niya nang may masok yung ICC, tapos laban bawi siya. Right? Ngayon, totoo naman na win back niya ang mga Duterte supporters now sa pamamagitan ng Dramatization 101 na mag-reconcile na lang daw. Julul, wag na kayong magpapabudol muli. Another possible scenario, Kuting or Bangag will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Nagkamali ba ito? Babasa ko na nga ito sa inyo. Okay? And when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silenced and power is fully consolidated that they can do and will do whatever pleases them. Tama. So, ito yung number 2. Ito yung number 2. Kuting will allow enforcement of arrest. Yan, binasa ko yan. Grabe, mga kababayan. Tama lahat. So, ngayon, dahil pinakita na ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., na mismo ang former president ay kaya nilang ipakidnap. Wala silang pakialam sa international, kahit sila ay lumabag sa batas. Ano ba ang pakialam ni Marcos Jr. at ng mga Bangag Marcos family? Hindi nga sila nahihiya na naligay sila sa Guinness sa kanilang pagiging kawatan. Hindi nga nahiya si Bangag Jr. sa kanilang pagnanakaw. Lahat-lahat na. May kahiyan pa ba sila dito sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte? So nalusutan na nila lahat at ito wala silang pakialam. Ito sabi mismo, Kuting will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Then when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silence and power is fully consolidated that they can do and will do whatever pleases them.